Hallelujah. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Noong 2015, bumisita sa atin si Pope Francis at merong dalawang bata na nagtanong sa kanya. Yung tanong ng mga bata, bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa ang maliliit na bata? Why do God allow children to suffer? Hindi naman yun sinagot ni Pope Francis. Marami sa buhay natin ang katanungan na hindi rin sinasagot. Marami na akong na-encounter na ang tanong sa akin, Father, bakit kaya nakakaranas kami ng paghihirap? Nagsiserve naman kami. Hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Bakit kaya parang pinababayaan kami ng Diyos? Mga kapatid, maraming tanong o marami sa atin na hindi nalalayo dito yung tanong sa ating buhay. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga natin lubusang maiintindihan o mauunawaan ang plano ng Diyos. May mga sitwasyon sa buhay natin na sa ngayon hindi natin naiintindihan, pero hopefully later on maintindihan natin. Sa ating ebanghelyo narinig natin, natutulog si Jesus habang nasa bangka sila. Natutulog ang ating Panginoon habang yung mga alagad niya nakakaranas ng unos. Pero ang tanong, natutulog nga ba ang ating Panginoong Hesukristo? At kung ilalagay natin sa konteksto ng ating buhay, natutulog nga ba ang Diyos? Mga kapatid, syempre, hindi naman talaga natutulog ang Diyos. Pero minsan, may mga pagkakataon na hinahayaan niya o pinagigindapat niya na makaranas tayo ng unos sa ating buhay. At papasok na naman yung tanong natin, bakit ba pinapagindapat at hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng unos sa ating buhay? Unang-una, to check us. Para tignan tayo
nang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at magpakumbaba. Minsan kasi nakakalimutan na natin kung nasaan na ba yung ating pananampalataya. Minsan nakakalimutan na natin na meron pala tayong Diyos. At minsan, kailangan nating mabulabog. Minsan, kailangan nating makaranas ng kaunting paghihirap para makita ng Diyos at para makita din natin kung meron pa tayong pananampalataya. At minsan din kasi yun yung pamamaraan para tayo ay magpakababang loob. The tendency kasi minsan, di ba, kapag tayo nakakarating na, nakakaangat, nakakaunlad sa buhay, ang pakiramdam natin, kaya na natin lahat ng bagay. Ang pakiramdam na natin, tayo ang may gawa ng lahat. Pero pag nakaranas tayo ng mga unos sa buhay, bigla nating naaalala. Bigla na tayong natututo na tumawag sa Diyos. Bigla tayong napipilitan na magpakababa, magpakumbabang loob. Kaya pinaparanas ng Diyos minsan ang unos para tignan tayo at nang tayo ay makapagbaba ng loob. Pangalawa, hinahayaan minsan ng Diyos na makaranas tayo ng unos sa buhay para subukan ang ating pananampalataya. Nung una, sa karanasan ng mga apostol na nasa bangka, hindi nila tinawag ang ating Panginoon. Hinayaan nila ang ating Panginoon na natutulog. Hanggang sa hindi na nila kaya, saka sila tumawag. Dahil minsan, sinusubukan ng Panginoon kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan ang ating pananampalataya. At kapag ka nasusubukan ng ating pananampalataya, saka ito lumalago. Diba, ganito naman yung common experience natin. Ito yung karaniwan sa atin, na kapag ka nakaranas na tayo ng pagsubok, kapag ka nakaranas tayo ng kahirapan, saka lumalago ang ating pananampalataya. Kaya nga, diba, minsan, lalo na kapag ka nagkakaedad na tayo, kapag ka nakaranas na tayo ng mahirap na pagsubok sa buhay, ang nasasabi natin, marami na akong napagdaanan. Madali na lang dapat to. O di kaya naman, di ba, nasasabi natin kapag ka nakakaranas tayo ng pagsubok, sa dinami-dami ng pinagdaanan ko, ngayon pa ba ako susuko? Kasi minsan, ang pagsubok sa ating pananampalataya ay siya ring paraan para lumalim at lumago ang ating pananampalataya. At pangatlo at panghuli, pinapagindapat at minsan parang hinahayaan tayo ng ating Panginoon na makaranas ng unos sa ating buhay para matuto tayo at para maalala natin ang Panginoon. At pag naalala natin ang Panginoon, natututo tayo na tumawag sa Kanya. Kasi nga minsan sa buhay natin, kung makaasta tayo, parang wala ng Diyos. Kapag tayo nakakaranas ng biyaya, pagka tayo nakakaranas ng kasiyahan, pagka walang pagsubok sa buhay, nakakalimutan na rin natin ang Diyos. Diba, marami sa atin, naaalala lang na bumalik sa simbahan kapag meron ng hinihingi. Minsan yung iba sa atin, naaalala lang na bumalik sa simbahan kapag bumabagsak na ang kabuhayan. Minsan yung iba, naaalala lang na bumalik sa simbahan kapag lugmok at lulubog na. Dahil ang masakit, no? Minsan, ito lang yung paraan para maalala natin ang ating Panginoon. At kung maalala natin ang Panginoon, sana hindi pa huli ang lahat. Pero pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo at mga pagbasa ngayon. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na pinaparanas sa atin ng Panginoon
ang matitinding unos. At ano yung mga dahilan? Pinaparanas sa atin ang unos, unang-una, para lumalim ang ating pananampalataya at i-check tayo ng Panginoon. Pangalawa, para subukan ang ating pananampalataya at sa pagsubok ng ating pananampalataya, ito ay lalago. At pangatlo, para maalala natin ang Panginoon. Amen.